Hi guys, and nagbalik tayo sa ating kwento na pagkawala ng aking biyanan. So today ay already March 1. So since nung nawala siya last week ng ano ba araw yun guys? Tuesday. So ngayon kasi ay Saturday na. Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, pang-apat na araw na sana ngayon, no? Nawawala nung aking biyanan. So, ayun nga guys, lumipas yung 4 na araw. Doon sa 3 days, nawawala yung biyanan ko. Siyempre, hindi naman ako masyadong, noong unang araw, so much worried. Pangalawa, pangatlo, hindi na. Kasi parang iniisip ko na baka lumayo lang siya, baka nagpunta lang siya somewhere. Sabi ko nga kay Nabit na baka nag-hotel lang at nagstay lang doon para lumayo sa problema, sa stress ng kanyang mga kapatid. Sa mga kapatid na yung asawa ko. Yun. Tapos, sabi ni Nabit siguro daw, so, simula noon, hindi na naging stress yung asawa ko kakahanap. Pero nag-update pa rin siya, nag-ask pa rin siya sa police station. If ever nakita na ba, ganon. Tapos, ito na nga. Sabi ko na, missing yung biyanan ko with that twist. Ito na nga. Sobrang laki talaga nung, sobrang, talaga pala yung yung tama yung iniisip ko na nandun lang siya sa mga kamag-anak pero hindi sinasabi. Kasi gusto niyang magtago, gusto niyang magpakalayo, gusto niyang umiwas muna sa stress, sa ganun. Yun yung naiisip ko eh. Kasi ilang linggo na rin kasing stress yung biyanan ko doon sa mga anak niya. Hindi kasama ng asawa ko kasi nakabuod kami sa kuya niya at saka sa ate ng asawa ko yun. Doon siya stress yung biyanan ko. So, ito na nga. Kahapon, guys. Nung second day na nawawala yung biyanan ko, nung gabi, sabi ko sa asawa ko, try mo kontakin yung driver ng auto na lagi sinasakyan ng biyanan ko tuwing umaalis. Kasi parang yun yung nagiging service niya. Sabi ko, baka alam niya or baka sumakay sa kanya at nagpa-drop somewhere. Yun. Tapos, sabi niya sa akin, nag-reply. Matagal bago nag-reply asawa ko. Siguro tinawagan niya. Pero hindi ko alam kung tinawagan niya or what. Tapos sabi niya, nag-message niya sa akin. Sabi niya, babe, don't worry. Nothing will happen. Kami is safe. Sabi niya ganyan. Sabi ko, nagtaka ako. Paano sabi ko sa kanya, nireply ako siya, how you know she's safe? Sabi ko ganyan. Sabi niya, I don't know. Sabi lang niya gano'n, reply niya. Kasi hindi ako nag-reply. Nung kagabi, ginabihan na nun, umuwi na siya galing labas. Sabi niya sa akin na, alam niya daw kung nasan si Omi, kung nasan yung nanay niya, alam niya na daw, pero hindi niya daw sasabihin kahit kanino. Sinanong ko siya, nanghingi ako ng clue. Nasaan si Omi? Nasa kamag-anak ba? Nasa kaibigan? O nag-hotel? Na gano'n. Sabi niya, wala. Hindi niya sinasabi kung ano yung clue. Hindi siya nag-yes sa mga tanong ko. Basta sabi lang niya, alam niya na kung nasaan yung nanay niya at hindi na siya problema. At niya na, iurong niya na yung pinail niya doon sa police station sa paghahanap. Kinabukasan niya yung pinail nung pangatlong araw. Tapos, nung kinabukasan na, hindi na ako masyado nag-etchuse kung ano yung kung nasaan, hindi na ako nagtanong kasi alam ko yung asawa ko, pagtatanong ka ng tanong, makukulitan yun. So, ayun na nga. Kinabukasan, pang 3 days, no? Siyempre, wala pa rin, hindi pa rin umuwi. Pero hindi na ako masyadong kinakabahan, hindi na ako masyadong nag-aalala kasi sinabi niya na nga sa akin ng asawa ko na alam niya na kung nasaan, may tuwa. Alam na, pag sinabi niya ng asawa ko, alam niya yun, sigurado yun, totoo yun. Tapos, yung pangatlong araw, kinagabihan, umuwi yung asawa ko, galing sa trabaho niya. Tapos, sabi niya, tumatawa siya. May kausap siya ng phone. Tapos, pag-upo niya, pagtapos niya makipag-usap sa phone,
natatawa siya. Tapos sinasabi niya sa akin. May sinasabi siya na hindi ko maintindihan. Tapos sabi ko, what? Pina-explain ko sa kanya ng maayos. Sabi niya, tinawagan niya daw yung pinsan niya. Tapos, sinabi niya doon sa pinsan niya na pumunta ka doon sa bahay ni Maktar Mama. Means yung uncle nila. Yung kapatid na lalaki ng nanay niya. Pero, wag niya sasabihin kahit kanino na pupunta siya doon. Basta, pumunta lang siya ng biglaan, huwag siyang kakatok. Dire-diretso lang siya pumasok sa loob ng bahay. Tapos, makikita mo din yung nanay ko. Ganun yung sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, and then, what happened? Sabi ko, ganon. Sabi niya, daw, nung pagpunta daw doon ng pinsan niya, nagulat daw yung mga tao doon sa bahay. Kasi bilang dumating yung pinsan niya, tapos sabi daw ng pinsan, nakita ng pinsan niya yung nanay na asawa ko. Nandun nga, nanonood lang daw ng TV, nakaupo. So, it means na nandun lang pala yung bayanan ko. Hindi pinapasabi na nandun siya. At itong uncle ni Nabil, ang galing magpanggap na hindi nga alam. Nakikisama pa siya sa paghahanap, pagtatanong. Tapos itong sister-in-law ko iyak na nang iyak. Ewan ko kung plano ba nila yun o ba. Tapos, yun nga nangyari. Tapos, ang sabi pa ng asawa ko, kaya daw umalis si Umi at pumunta doon sa uncle niya. Doon nagstay for so many days. Kasi daw, ayaw daw pumayag ng aking biyanan na ibenta yung bahay, yung mansyon nila. Kasi yung kuya ng asawa ko, gusto nung ibenta, tapos bumili ng maliit na bahay. Itong biyanan ko kasi, hindi siya sanay na tumira sa maliit na bahay. Yung katulad lang ng bahay namin. Ganito, kasi maliit lang to 20-30 lang to. 20-30, ganun lang kasi kalaki yung bahay namin. Para lang siyang apartment. Ayaw nang biyanan ko tumira sa mga ganitong bahay maliit kasi mas prepare ng biyanan ko tumira sa malalaking bahay. Kaya nga sila nagpagawa ng mansyon. Tapos, gusto pa dati talaga ng biyanan ko, siguro mga 2 months, nung January. Nung January, sinabi ng biyanan ko na ibenta daw namin itong bahay namin, doon daw kami tumira doon sa mansyon, sama-sama daw doon. Tapos, ayoko talaga, hindi ako pumayag sa daw. Yun yung dahilan. Ayaw talaga ng biyanan ko ibenta yung mansyon kahit sila lang nandoon. Kahit aapat lang sila doon. Ayaw niya, gusto niya doon tumira. Yung kuya ng asawa ko, gusto na yung ibenta at bumili ng maliit na bahay. Ganon. Or paupahan yun at tumira, lumipat sa maliit na bahay. Ganun yung nangyari. So, ayun nga, sabi ko sa asawa ko, it's a prank. Lahat tayo na prank. Ang galing nila umarte na, pinag-alala nila tayo. Pero, alam niyo, ang opinion ko sa ginawa nangyari doon, may side na hindi maganda, may side na maganda. Kasi, una-una, hindi maganda. Pinag-alala nila kami, diba? Parang nagkaroon kami ng emotional damage doon. Tapos pangatlo, puyat. As in, puyat kami. Yung unang araw na nawala. Kasi alas 3 na kami natulog. Nagising pa ako ng alas 6. Diba ang saya? Wala pa nga ng alas 6, 5:30. Nagising na ako nun. Dahil may pasok yung bata. O diba ang saya? Tapos, ang siste pa, naggastos. Ang pangatlong hindi maganda doon, gumastos yung asawa ko para mag-file ng case, mag-print ng mga pictures, missing pictures, nagpaano sa newspaper na missing. Siyempre may mga bayad yun nung hindi gumastos yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, kasi lahat ng police station kasi dito sa Mysore, pinag-anuhan niya. Siyempre, may bayad kasi dito, hindi ko alam kung magkano. Basta sabi niya may bayad. Tapos mahal din magpa-newspaper, no? Ilang araw mo ipapa-newspaper. Yun. Binawi ng asawa ko, pero napa-newspaper. Hindi ko alam kung napa-newspaper, lumabas sa newspaper or what. Siyempre nagbayad siya ng gas. Siyempre, yung paghahanap, gasolina, ikot-ikot dito sa Mysore. Ilang araw, 2 araw din yun. Tapos, halos gasolina, di ba? Mahal na ang gasolina dito sa India. So, gumastos na daw siya halos ng 5,000 rupee. Malaking pera na yun. Yun yung bad side na ng effect sa amin. Na wala naman kami kaalam-alam. Problema pala nila yun doon sa kabila. Tapos pati kami nadamay. Yun yung
ayoko na nangyari. Yung good side naman na nangyari guys is kasi dati yung asawa ko tsaka yung sister-in-law ko hindi sila nag-uusap simula nung yung lumipat kami dito 2022 o 2025 na guys. Hindi sila nag-iusap, never sila nag-usap. Ngayon lang wala yung nanay nila, tsaka lang sila nag-uusap, tsaka lang tumatawag yung sister-in-law ko sa asawa ko sa phone, tsaka lang tumatawag yung asawa ko sa phone, kinakamusta, kumain na ba, may pagkain ba doon, ganyan-ganyan. Ngayon lang sila naging ganyan again. Pero ilang years na, simula na 2022. Sabi ko, may good side naman na nangyari, hindi na umalis si Umi ng ilang araw. Dahil nagkaayos kayo ng kapatid mo, nagkaisa kayo. Pero yung kuya mo is, kaya pala walang pake. Hindi ko masabi na wala siyang pake. No? Feeling ko lang. Basta ayun yung nangyari guys. So, pasensya na kayo. Yung vlog na to is storytelling. Kasi hindi naman ako nag-vlog dahil hindi ako nag-video, ganyan, naghahanap, nag-update everyday. Basta kinuwento ko na lang ngayon kasi mahirap. So, ayun na guys, good thing na lang na safe naman si Omi at nandun na pala siya ngayon sa bahay. Kahapon ng gabi siya umuwi. Yun. Okay, yun lang guys. So, ayun ang missing vlog ng aking biyanan with the twist. So, thank you for pakikinig sa akin. So, sunod na lang tayo mag-vlog guys kasi medyo stress pa ako. Ramadan pa tomorrow. So, ayun na nga, Ramadan na tomorrow guys. So, let's see. Thank you for watching. Keep on subscribing, like, and share. Bye-bye.